Ano ba yung pangalawa? Eto. Sa banta ng may Dating Pangulong Duterte. Eto, sabi ng mga DDS, matapang si Tatay Digong. Ayan ang mga sinasabi ho nila eh. No, sabi ni Tatay Digong nila, ni hindi man lang ako natakot o kinabahan doon sa Senate. Ngayon po, mga kababayan, bumabanat na naman ang dating Pangulong Duterte kahit na walang maiharap na mukha dahil po doon sa hindi pag-attend sa Quadcom. Kasi merong mga ilang senador do, ilang kongresista do nagsabi, iko-contempt namin 'yan kung sakali. Ngayon dito, bumabanat mga bossing. Oy, may komento si Lilet, mabuhay ang mga bangag, sabi ni Lilet. Lilet, magkomento ka. Yan lang. Diyos ko naman. So, eto na, ang Tatay Digong mo. Nagsasalita. Samantala, binuweltahan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang House of Representatives Quad Committee sa banta naman ito na ipaspas-cite in contempt siya dahil sa hindi niya pagdalo sa kanilang hearing. Itong Quadcom naman kasi, may nagbababala ng mga ganun eh. Hindi hayaan mo nang pumunta, tsaka nyo i-contempt. Di ba? Lalong hindi pupunta yan. Wala pa nga naririnig na cite in contempt eh. Kabado na eh. Ang dami ng dahilan eh. Tapos pagmumukain niya doon sa presscon, sasabihin niya, matapang ako. Sasabihin niya doon sa presscon, inaantay ko nga yung niya eh. Inaantay ko nga yung imbitasyon nila eh. Pupunta ako kasi madami akong sasabihin doon. No? Wala. Simula po, nung sinabi ng dating Pangulong Duterte na siya ay pupunta, mga kababayan, at madaming sasabihin, hanggang ngayon po, hindi pa din po nakakapunta. Di ba, Ma'am Cheryl Santa Maria? Cyrus, The Virus, OFW Vlog. Tuloy. At po sa dating Pangulo, walang dapat ikagalit ang komite sa kanya kung hindi man ito dumalo sa pagdinig. Anya, wala siyang ekstrang pera para Walang extra pera, mga kababayan. Sino maniniwala dyan? Huwag nyo na po kami idamay, ha? Wala daw pong dapat ikagalit ang Quadcom kay dating Pangulong Duterte kasi wala nga daw extra pera. Nabubuhay na lang daw po siya, mga bossing, doon sa retirement pay niya. Taas nga kamay nung naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala dyan, mga bossing. Ano po? Ano na lang yan? Biruin mo ang tanda-tanda na. Paawa pa din. Walang pera, mga boss. Ako eto, rektahan. Maniniwala ako na walang pera ang dating Pangulong Duterte kapag ka nasagot na, no? Kapag ka nasagot na yung mga hinahanap na budget. Di ba? Sabi ni Carl Alejo, humingi kay Sara ng sobre. Tuloy. gamitin pamasahe papunta ng Maynila para dumalo lamang sa hearing ng Quadcom. Gamitin mo yung chopper ni Kibuloy. Walang gumagamit dun. Si Kibuloy nando sa Oblo. Yung chopper, wala. Nakatunga nga lang, nakatenga lang. Gamitin mo! Dami hong palusot, mga kababayan. Kinakagat naman po kasi ng mga DDS. Sabihin mo nga na sabihin mo na kapag sinabi ng dating Pangulong Duterte yung isang salita, nasasablay siya, sabihin mo lang doon sa mga DDS, joke yun ng dating Pangulo. Maniniwala na ho yan, mga kababayan. Maniniwala na yan mga yan. Sabi ni Frozen Soul, sa ilalim ng lupa ang pera nila ay nasend. Kamusta ang EDSA? Kagabi, Sir Mark. Mamaya natin pag-usapan, saglit lang, no? 17M, mga kababayan. 17M ang dumalo doon sa EDSA. Mamaya pag-usapan natin yan. Sabihin mo? Pera nila. Wala na akong pera eh. At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. Maniwala daw kayo na kumbaga, he is living doon sa retirement pay na lang daw niya kaya wala siyang pera.
Di ba ma'am, Lion Base, Morning Mark Ramos, lagi ako nanonood sa inyo. Salamat po, ma'am. Tuloy. Just Vincent, shoutout sa iyo. I never, kayo taga Davao kayo, laking kayo doon, kababata kayo dito. Huy, huwag mong sabihin, gutom kayo, wala kayong ayuda. Di ba yun yung gustong-gusto nyo? Imposibleng mahuli pa kayo, Lilet. Mabuhay ang busog sa ayuda. Di ba kayo yung mga naghahanap ng 20 pesos na bigas? O, kami hindi eh. Okay lang sa amin eh. No? Kaya namin bumili ng Kaya namin bumili ng 50 pesos na bigas o kaya namin umabot ng 65, 80. Eh di ba kayo yung laging nanghihingi ng 20 pesos na bigas? O di ikaw yung busog sa ayuda? kayo yung nanghihingi lagi ng ayuda. O, kulang na lang eh. Gusto nyo, isubo na lang sa inyo eh. Di ba? 20 pesos na bigas! Magtraba, alam nyo, Lilet, yan pa piso-piso comment mo na yan na nakukuha. Hindi talaga sasapat yan. Ang bagal mo mag-comment. Biruin mo, simula nang nag-umpisa tayo, ang comment pa lang ni Lilet, mga kababayan, parang 3 o 4 pa lang. 4 na piso pa lang po ang kinikita. Paano ka naman makakabili ng 20 pesos, 40 pesos na bigas nga nun? Di ba? Mahina eh. Mabagal. O tuloy na. Para marinig ninyo ang dating Pangulong Duterte. Wala akong extra money na sa bangko na lahat. Sabi ni Maria Luisa Ejares, the best president. Hindi yan corrupt. Sino corrupt? May malasakit sa taong bayan. 30,000 ang tegi o 20,000 hanggang 30,000 ang tegi nung panahon nila. May malasakit sa bayan. Kung tulog kami, ay ako sabi, gising na kayo. Hindi na, matutulog na lang kami kesa kami maniwala diyan, no? Pildo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Hit pa ng dating Pangulo, huwag daw siyang takutin. Lahat daw ay nasabi na niya sa pagdinig sa Senado. Wag niyo akong takutin. Matagal na akong takot. Mga DDS, tama ako, di ba? Takot si dating Pangulong Duterte. Sabihin nyo na, sabihin nyo, hoy Mark! Ano ba isip ako? Hoy Mark, bangag ka, dali, comment nyo. Napipikon ako doon sa ganun. Sasabihan nyo ako ng bangag, sasabihan nyo ako ng bayaran, napipikon ako doon. Dali, comment nyo na, babagal nyo eh. Mga hinayo pa kayo, paano kayo kikita ng 100 piso sa dito sa sa vlog ko? Mabagal kayong mga magtatatype. Wala, mahina tong mga DDS na to. Galing magpaawa, pero million ang reward. Diba? You don't scare me a bit. Galing nga ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing nga na ako sa Congress. Kahit naman po naging galing kayo sa pagka-presidente, naging mayor kayo, yung pinapakita nyo po takot pa din ho kayo. No? Kaya lang kayo nakadalo doon sa Senado dahil nga po, nandoon sila Bato de la Rosa, nandoon sila Tolentino. Di ba mga kababayan? Kaya ito, malakas dumalo doon sa Senado. Merong mga kakampi. Pero panigurado ako dyan, hindi kakamping ang kakampi ni Duterte. Ayaw ng mga kakamping kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Big Daddy, shout out! Mayor ako, congressman ako, presidente na ako. Do not give me that. Wala. Takot ka talaga. Takot ho, mga kababayan. Kung hindi takot yan, hindi ho yan hindi yan kung ano-anong alibay ang sasabihin. No? Kung ano-ano eh. Sabi ni Namikaze, Minato Port Hokage. Ako nga galing Biringan eh.
di ko pinagyabang. O, di ba? Eh nako, eto si dating Pangulong Duterte, wala. Mahina, takot. Ano? Puntos nga sa kanila ho yan, mga kababayan, kung sakaling dumalo sila dun. Mas maipapaliwanag ho nila, mga bossing, yung kanilang sarili. Mas maipagtatanggol nila yung kanilang sarili, mga kababayan. O. Tapos ngayon, kumakandidato ho sila, no? O, kumakandidato ho sila, mga bossing, mas magiging mas iboboto pa si dating Pangulong Duterte, di ba? Sabi ni Lilet Lamdag, ipahuli mo. Puro kadada. Bakit ako? Nandiyan na yung mga nagrereklamo sa ICC Tayo nga vlogger lang dito tapos ako paghuhulihin nyo. Ano naman irereklamo ko sa kanya? Merong mga taong naargabyado. Doon sila nagrereklamo. At doon baka sila ang maging dahilan ng pagkakulong. No? Hindi sa Pilipinas ha. No. Sa Hague ng dating Pangulong Duterte. Baka ho, no? Pagka inilipad na si Kibuloy at etong dating Pangulong Duterte kasama nila Bato de la Rosa, sama-sama sila doon. Bigla na lang tayong may maririnig na balita. Mga dating pinuno ng ibang bansa na. Di ba? Uy, baka mag-iyakan kayo kapag kadating nung ikukulong na ang dating Pangulo. Kayo naman, people power nga lang ang hinihingi ng dating Pangulo. Wala, hindi nyo sinisipot. No? Hindi nyo sinisipot.